Matapos ang matinding laban kay Kaiju number 14, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit ang katahimikang iyon ay sandali lang pala. Bigla na lamang lumitaw si Kaiju number 9 gamit ang kapangyarihang teleportation ni number 14. Sumulpot ito mismo sa harapan ni Captain Mina Ashiro at tila siya talaga ang pakay nito. Papaano ngayon haharapin ni Captain Mina Ashiro ang Kaiju number 9 sa kalagayan niya ngayon? At aabot pa kaya si Kaiju number 8, si Kapka Hibino, para iligtas siya bago mahuli ang lahat? Habang buong bilis na tumatakbo si Kapka sa gitna ng nagguguhong paligid, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Sa isip ni Kapka, bumalik bigla ang isang alaala. Napasabi nga ito na, katulad lang ito noong dati. At ayun nga, parang eksaktong eksena daw mga lods. Sa harap nga kasi ng parehong kalaban, napatay si General Isaw habang papunta pa lang itong si Kapka para tumulong. At ngayon, ganun na naman ang nangyayari at si Mina naman ang nasa panganib. Kaya nga napasabi itong si Kapka na, Mina, tandaan mo, hindi ko hayaang maulit yun. Sa kabilang panig, sinabi ni Kaiju number 9 na, Number 8, hindi ka kailanman makakarating dito. At sa command center, bigla silang nakatanggap ng alert. New Kaiju reading, sabi ng isa sa mga operator. Halatang hindi makapaniwala sa data na lumalabas sa screen. Ilang segundo lang sunod-sunod na lumitaw ang mga signal sa iba't ibang parte ng Tokyo, mula Shinjuku, Nerima hanggang Meguro Ward. Isa-isang nagsimulang bumagsak mula sa langit ang mga kakaibang nilalang. Sa bawat lugar naglalabasan ang mga halimaw na may parehong anyo, mahahaba, payat, isang bagong uri ng kaiju na hindi pa nakikita noon. Napasabi na nga lang ang isang sundalo na, Third wave? Halos hindi makapagsalita sa gulat. At sa command center, sinabi na wala silang naitatalang datos tungkol sa ganitong uri. Isang sandali pa, lumabas ang resultang kinatatakutan nilang lahat. Fortitude level 8.0. Ang sukat nito, ang enerhiya, halos tumutumba sa isang ganap na Daikaiju. Napasabi nga ang isang sundalo na, hindi maaari. Kailangan nating harapin ang napakaraming Daikaiju na to. Wala na tayong lakas. Ubos na lahat na natitira sa atin. Habang pinagmamasdan ni Kapka ang paligid, biglang sumagi sa isip niya ang isang alaala. Isang pangako na binitiwan niya noon kay Mina. Kapag dumating ang oras na yun, andyan ako sa tabi mo. Ngumiti nga lang si Mina noon at sinabing, Salamat ha, hanggat magkasama tayo. Hindi naman siguro ganong nakakatakot, di ba? Muling bumalik sa kasalukuyan ng eksena. Habang nakatingin sa direksyon ni Mina, sinabi ni Kapka na, Si Mina ay nandoon. Kailangan kong makapunta dun. Lumayo kayo sa daan ko! Sa bawat sigaw at galaw niya, ramdam ang apoy ng kagustuhang makarating kay Mina. Kahit paharangan siya ng daan-daang kaiju sa kanyang daraanan. Sunod-sunod na sumabog ang mga gusali, ang buong lungsod ay nagkakagulo. Ang mga sundalo, sugatan na nanghihina. Halos wala ng panlaban. At sa gitna ng kaguluhan, isang sigaw ang narinig mula sa command center. Nagsimula na ang mga halimaw sa isang sabayang pag-atake. Mabilis na lumalawak ang mga pinsala. At bigla nga nagsalita itong si Kaiju number 9. Sa palagay ko, malinaw na ang sinabi ko number 8. Hindi ka pinapayagang pumunta dito. Bakit? Gusto mong malaman kung bakit? Dahil hindi ka marunong sumuko. At kasunod nga nun ay muling dumagsa ang mga halimaw. Pero isang iglap lang ay binubura ni Kaiju number 8 ang mga halimaw. Isang suntok, isang sipa, tapos agad. Ngunit habang patuloy ang pagwasak niya sa mga kalaban, bigla nga siyang napasigaw nang nakita niyang evacuation center na atakihin ng isang kaiju. Hindi! Winasak niya ang isang dambuhalang halimaw sa isang atake, mga lods. Ngumisi si Kaiju number 9, tila nag-e-enjoy sa sitwasyon. Tama! Ang mga yan, madali lang para sa'yo patayin. Matapos ko, ikaw ang pinakamalakas dito. At ayun nga mga lods, sinasabi nga ni number 9 na siya yung pinakamalakas at kasunod lang itong si Kaiju number 8. Pero nagsalita pa itong Kaiju number 9 na, pero papaano naman yung mga sundalong nanghihina at sugatan? Ano ang mangyayari sa kanila kung wala ka ron para tumulong?
Na-stuck ka na rito kasama ko. At bigla ngang may isang atake at papunta dun sa direksyon ni Kaiju number 9. Si Mina Ashiro nga mga lods, sinubukang patamaan nitong si Kaiju number 9. Pero sa bilis ng kilos ni number 9, nailagan nito ang atake. Pero nakangisi nga lang itong number 9 kasabay ng isang pag-atake at napasabi na, "Oh, nakaiwas ka sa atake ko. Magaling, Commander. Subukan mo namang iwasan ito." Nagkasunod-sunod ang palitan ng mga atake ng dalawa. Ngunit kitang-kita na napakalakas talaga ng Kaiju number 9. Sinasalag lang nito ang mga atake ni Mina Shiro. At dahil nga ginamit ni Kaiju number 9 yung kapangyarihan ni number 2 na panangga, napasabi ito na, "Nasira mo ang kalasag ni number 2. Gamit lang ang isang baril. Kahanga-hanga ang likas mong galing sa paggamit ng baril. Kamangha-mangha talaga." Ngunit biglang nawala yung Kaiju number 9 mga lods. Sa isang kisap mata nga lang, nasa likuran na ito ni Mina Ashiro. At dahan-dahan nitong binigkas na. Subalit, kapag malapit ang distansya sa pagitan natin, wala ka rin pinagkaiba sa ibang commander. Sinubukan ni Mina na umatake uli, pero mabilis ang Kaiju number 9. Inilagan niya ang atake at sa huli tinawag pa nga niya itong kaawa-awa. At bigla niyang sinakal si Mina. Tinaas na parang laruan at halos mawalan ng hininga itong si Mina Ashiro sa higpit ng pagkakahawak. Sa command center, nagsigawan ng mga tao, "Captain Mina!" Nanginig ang mga boses nila habang nakikita sa malaking screen ang nangingilabot na eksena. At habang pinapanood ng lahat, nagsalita ang halimaw na may nakakatakot na ngisi. "Ngayong araw ay sasakupin ko ang Tokyo at ang buong Japan ang susunod. Kukunin ko si Mina Ashiro at ipagsasama ko ang kanyang kapangyarihan sa aking mga nilikha. Magiging hukbo sila ng mga mega monster. Lahat may kakayaang bumaril tulad niya. Pag wala na si Mina Ashiro para protektahan kayo, wala nang makakapigil sa akin." At napasigaw na nga lang itong si Kapka na, "Mina!" Puno ng kaba at galit ang boses niya. Habang tumatakbo, sinabi niya na, "Kailangan kong makarating sa kanya. Kailangan kong magmadali." Habang sakal-sakal ni Kaiju number 9 etong si Mina Ashiro, si Kapka ay halos mabaliw sa taranta. Nagmamadali siyang tumakbo, pilit umaabante para makalapit kay Mina, ngunit hindi siya makausad. Sa command center, isang commander ang agad na sumigaw, "Kapka! Pumunta ka sa Tachikawa ngayon mismo. Kailangan ni Captain Mina ng tulong doon." Kahit na alam nito na hindi sapat ang kapangyarihan ni number 8 para tapusin si Kaiju number 9. At galit naman na sumagot etong si Kapka na, "Alam ko, sinusubukan ko pero..." Ayun nga, napalingon siya sa paligid mga lods. Nakita niya yung mga gusaling gumuho, mga sundalong sugatan, mga sibilyang umiiyak. "Hindi ko pwedeng iwan ang mga taong to. Di ko kayang panoorin silang mamatay." Isang sundalo ang napasigaw sa gitna ng putukan, "Huwag niyong hayaang makalapit sila sa mga sibilyan. Kunin niyo ang atensyon nila." Kaya't kahit sugatan at pagod, pinilit ng mga natitirang sundalo na maging panangga. Habang patuloy ang labanan, ang buong lungsod ay halos mapuno ng takot at kaguluhan. Sa bawat kanto, sa bawat gusali, ang mga tao'y nakatitig sa mga telebisyon. Nakapanlulumo panoorin ang nangyayari kay Captain Mina Ashiro. Halos lahat ay hindi makapaniwala. Ang babaeng minsang naging simbolo ng lakas at tapang ng Defense Force, ngayon ay nasa kamay na ng halimaw. Sakal-sakal, duguan, at halos wala ng lakas. Sa gitna ng pag-iyak at sigawan ng mga tao, may isang sundalong napaluhod sa pagod at takot. Mahina niyang nasambit na, "Wala na, tapos na tayo." Isang boses na puno ng pagkapagod, isang boses ng taong nawalan na ng pag-asa. At sa command center, mababakas din ang pangamba. Napasabi pa nga na, "Ang mga sibilyan, pati ang mga sundalo, pare-pareho nang nawawalan ng pag-asa. Dahil sa ginawa ni Kaiju number 9 na signal jacking, lahat ng tao ngayon ay nasasaksihan ng kababalaghan."
habang patuloy na nakikipaglaban si Kapka sa mga halimaw sa paligid. Halos hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Mahina nga niyang sinabi na, "Anong gagawin ko? Anong gagawin ko?" Hanggang sa marinig niya ang tinig ng Kaiju number 9 na, "Ganyan ka naman palagi. Hindi mo kayang bitawan ang mga bagay-bagay. At dahil dito, palagi mong nawawala ang pinakamahalaga. Tumigil ka na lang dyan at panoorin mo akong manalo." Kasabay nga nun, pinakita ang katawan ni Captain Mina Ashiro. Unti-unting nilalamon ng kadiliman ng kapangyarihan ni Kaiju number 9. Sa sandaling iyon, halos mabingi ang paligid sa sigaw ni Kapka. "Hindi!" Sumabay ang sigawan ng mga sundalo, pati ng mga sibilyan na nanonood sa mga monitor. May mga luhang bumabagsak. Napasabi nga yung sundalo na, "Number 8 please, puntahan mo si Captain Mina Ashiro. Kahit mamatay kami dito, may papalit sa amin. Pero kung mawawala si Captain Mina, tapos na ang lahat." Habang bumubuhos ang mga sigaw ng pagmamakaawa, ang mukha ni Kapka ay puno ng galit, takot at lungkot. Alam niyang wala na siyang oras at alam niyang kung may isang bagay pa siyang dapat gawin, yun ay ang iligtas si Mina kahit kapalit ang lahat. Anong mangyayari kay Captain Mina Ashiro, mga lods? Tuluyan na rin ba siyang lalamunin ni Kaiju number 9 para kunin ang kanyang kapangyarihan? Tulad ng ginawa nito kay General Isaw. Aabot pa kaya si Kaiju number 8 para mailigtas siya? O ito na talaga ang katapusan ng lahat? Abangan sa susunod na episode ng Kaiju number 8 manga recap dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime kinukwento ng malinaw sa Tagalog.